So, okay, may project kami dito. Mag-load kami ng 59. Hindi kasi kasya dito sa bubura out pa namin to. Yan. Tinanggalan natin laman sa loob. Kasi yung bearing baka masiksikan ng mga debris. Mga tinatabas natin. So, yan. Wala nang laman yan. So, okay. Susuksukan lang natin doon banda kasi baka tamaan yung mga bearing doon. So yan yung natin, update ngayon. Puport natin yan gamit to. So mamaya update na lang. Okay guys, papakita ko sa inyo para alam nyo kung bakit natin ipuport yan. Okay guys, yan ay Wave Alpha 125 dahil 59 yung kakasya natin. So, as you can see, i-shoot na natin siya para makita nyo na hindi siya. 59 yan. So, nagmarka na tayo dyan para magkaroon tayo ng guide. So, step by step. Mahirap siya kasi dapat tatanggalin ko dapat to pero trabaho na. Ganyan na lang muna. So, matagal to kaya abang-abangan nyo na lang. So, mahirap siya kasi tukado. Alam ko, kunti lang to 59, 57, pasok dito kunting lang. So, right. Palapit na tayo ng palapit. So, yan. Nakababa na yung sa taas. Dahil dyan na natin titirahin. So, maganda talaga pag may ganitong stand. Dahil pwede mong i-360 na ikot. Ikot-ikot mo lang siya. So, hindi mo na kailangan magbuhat para ikutin. So, yan. Dito na muna tayo sa taas. Ito yung taas ng ng makina. So inikot lang natin dyan para madukot natin, maayos natin pag-port. So right, update na lang mamaya. Dahil medyo talaga matrabaho siya. Balitaan ko na lang kayo mamaya. Right, palitin ng tools pang tabas kasi mainit na yung isa. Alright, okay. Ito na yung parts na malapit na tayo matapos. So, yan. Ito na ito is bawal sa mainipin. So, kapon ko pa ito yung umpisahan. Ngayon ko lang matatapos dahil nag-run out kapon. So, mas maganda sana kung may pang bore out machine tayo, or yung sinasaksak lang tapos ginagamitan ng barena. So yan, malapit na tayo dito. So ito lang yung pinakamahirap niya kasi kailangan swak na swak siya sa dito sa bracket ng block dito sa crankcase kailangan wala siyang sabitan para hindi mapuwersa yung cylinder block. So ayan, malapit na tayo. Finish na lang to. Bawat kunti na lang. Alright, sa ganitong sitwasyon kailangan natin gumamit ng marker natin kung saan yung nabura. So doon natin babanatan ulit ng tabas. So ayan, lalagyan lang natin sa dulo para kung saan yung mabura, yun yung tatabasin natin. So actually pasok na siya pero kailangan natin secure na wala siyang sabit para pag gumandar na yung motor walang sounds na maririnig.
Hindi kumukontra yung piston. So yan, pasok naman siya. Tagal to gagawin. Pag mga pantabas nyo is mabagal magbawas, yun. Matagal siya. So actually fit naman siya. Fit siya, kaso lang hindi natin pwedeng, hindi tayo nakakasigurado kung tumatama pa din sa loob yung sleeve niya, no? Kailangan natin perfect. So ayan, pagitan natin sa inyo kung saan ang may tumatama pa para sigurado. Tsaka masikip piston nito, kailangan nating palambutin. Wala, pa-smooth siya. So, okay. Malaking tulong din to na may ganito tayo para maikot natin. Para makapisto tayo pag may ginagawa tayong tabas. So, tulad niyan, masikip pa siya. So, may tumatama pa na parts, kaso kunti na lang. Dito siya tumama, ito yung nabura, oh. Ayan, dito sa gilid. So doon natin binabanatan. Sa dito, sa kabila. So, ayan, tabasin pa natin para smooth yung pagpasok ng block. Ayan, kulang pa rin. So malayo siya sa ano, yung fuel ano, no, dito sa fuel pump, yung butas ng fuel pump, malayong matamaan. So wag lang kayong matakot, all goods yan. Malayo siya sa ano, tinabasan ng 59 na ano, dito sa wave 125 alpha. Ayan. Hindi siya matatamaan. So ayan, subok natin ulit. Lagyan pa rin natin ng marker para kita natin kung saan pa yun. Ayan. Okay, salpak natin ulit. Matrabaho talaga to pag nagkarga ka talaga. Ayan. So, obserbahan muna natin kung saan pa banda yung tumatama. Alright. Dito. Balik natin. Buwak na siya pero meron pa rin kunti. Kailangan perfect talaga. Ayan, may nakabubura pang ano, pintura. Ayan. Tapos, dito sa gilid, ayan, burado talaga siya. Oh. Kailangan natin ano yan. Tatabasan mo natin dun banda. So, update ko na lang kayo mamaya. Alright, ulitin natin ulit. So, kailangan naka-secure siya na pasok para di persado yung crankshaft, ano, para di siya persado, smooth yung play niya. Yan yung ano, kasi pag nagkarga ka kaya relax lahat yung gumagalaw ng makina, kasi pag persado madali siya masira. Halimbawa yung bearing persado, pupersa, madali masira. Kailangan relax lahat. Yun. Ayan, pumasok na siya. Ayan, pumasok na siya. So, ayan. Tingnan natin kung saan pa yung napupura. So, okay. Dun sa bandang gilid. Sa baba. So yan, mayroon bang tumatama? Update ko na lang kayo mamaya pag natapos na talaga. Kung wala na siyang tinatamaan.
Okay, alright. Ito na yun. Salpak na siya. Smooth. Yan. Sukat na sa dawil. Dito siya dito. Hindi siya lumapat. Yan, lapat yan. Oh. Lapat na yun. Ah, Kasi dito oh. hindi, may ano yun eh. So, Ay oh. hindi gasket. Pero ano na siya? Smooth. Ay, galing dito di. Parehas lang yan. Mataas yung ano. Parehas lang. Ayun. Tinignan ko na yun. Okay, ito na yung gusto kong mangyari. Yung hindi siya pinupukpok. Hindi siya pinupukpok na ganyan para pumasok. Yung pusa siyang pumapasok. Try smooth. Try yung dawil. Sukat. Ayan. Lumipat na yung dawil. Ayan o, natanggal na yung dawil dahil swak na siya. Hindi katulad kanina, persado siya. So ayan, ilalagay na natin itong lilinisin na natin. So okay, kabit natin na wala na yung mga gasket, nilinis na natin. Kung sabit pa rin siya. So ayan, swak na swak. So wala na siyang sabit. Smooth. Sinuksok lang natin, gamit lang yung persa natin sa kamay, no? Hindi na natin pinukpok. So ayan. So update na lang mamaya. Dahil ugasan ko ba ito siya? Ugasan ko sa labas. Para malinis. Alright. So ayan, tapos na natin ano. Ganyan yung nangyari oh. Tapos ang daming ano. Ito, huwag niyong hawakan to ah. Kumakapit to sa kamay. Nanunusok to. Yan, ang dami pati dun sa kabila. Ayan oh. Ayan oh. Kapal. So bugaan lang natin yan para mahugasan natin. Tapos ibalik na natin. So ito na yung time na ilalagay na natin yung crankshaft. So ayan. Kailan painitan natin dahil sobrang sikip dito. Painitan natin ng gusto to. Yung tansya nito is kailangan uminit yung dito banda. Saan nyo ilagay yung ano, yung sobrang init na siya doon banda. Saka ilagay yung crankshaft. Okay, alright. So, ayan. Sobrang tigas kanina. Ngayon, pinalambot na natin. So, kayo pumayag kung hindi siya smooth na papasok yung piston. Look at this. Dapat ganun siya, malalaglag siya. Kasi, baka isang linggo lang biglang iina yung motor nyo. Dahil, mag-overheat. So, ganun dapat. So, smooth. Dapat ganun siya. So, hanap kayo ng paraan. Basta ganun yung ano niya, yung paglagay nyo. Ganun yung smooth ng piston. Ganun. Yan. So, okay na to. So, ngayon lalagay na natin doon sa na symbol nating ano, makina, no? Dahil nagbura out tayo ng manual, so matagal din natin ginawa to. Yung isa mamaya matagal din kasi mag-port pa tayo ng head. Mag-ano lang tayo, port lang tayo para malaglagan yung vacuum ng gas at saka buga ng sunog ng gas, ano. Yan. So maganda naman to, makapal yung ano niya, sleeve. Ang brand niya is yan, Mutakin. Makapal din yung piston. So yan, pinagtiyagaan ko lang siya na malaglag siya dyan ng maayos. So okay na to, smooth na siya oh. Oh. Alright, cut muna natin.
At ipagpatuloy natin yung pag-assemble natin para matesting natin kung anong reaction ng makina. Right. Ito na yung ano natin, porting, no. So natapos na rin siya, ano. Yun. So nag-mark tayo dyan pero hindi natin inubos yan dahil baka mag-loscom siya. So ayan, hindi natin magbabawas ito para high-com. Ayan. Bawas lang tayo konti, exhaust at saka intake. So lilinisin lang natin yan. Tapos linis, salpak natin lahat. Tapos yung cams. Yun. Grind valve. Ayan. Tapos linisin natin lahat to. Tapos salpak natin doon. Tapos paanda rin na natin. Doon. So ayan, salpak ko na lahat. Magneto. Tapos sa clutch side. Yan. Head na lang kulang yan. Alright. Alright. Na-sit up na natin yung carb. Yan na yung ano niya. Naka-rotator tayo. Tapos yung manifold natin is pang GY6. So ito yung adjustable timing gear. So i-sit up na natin. Yan. Nilipat lang natin yung guide. Yung dowel pin. So ito na yung sit up niya. Yun. Ganyan na siya. So maganda to para ma-timing natin yung tune ng carburetor. Yung timing natin hindi naka-degree wheel. Okay lang basta kailangan natin yung setup na pang hardcore, yung pang racing. Ito pang service lang to. So ito yung gagamitin natin. So yan. Pag wala kayong degree wheel, ito lang hanapin nyo. Yan, may ano kayo dyan. Sintron nyo muna tapos luwangan nyo muna to. Tapos saka nyo adjust. Kunting tuktok. Tuktukan nyo lang to. Ng ano, gamitan nyo ng clutch screw, mga ganun. Adjust no, pa isa-isa lang hanggat makuha nyo yung timing sa tuning ng carb at saka yung sa andar nyo para makuha nyo yung balance ng cams. Alright, DIY tuning. So yan, nakakabit na yung head pero wala pang laman. So, nakasalpak na yung valve. So, inilinis natin yan. Yan yung 59. Swak naman siya. So, yan. Update na lang pag pinanda natin yan. Kung anong reaction ng makina. Kung aggressive ba siya or sakto lang. Alright. Okay, hindi na natin may lagay ito. Yung parang ano niya. Balancer, no, or compression, ano, pag wala yung limbawa nailagay ito tapos nawala yung spring, napakahirap i-start niyan. Kaya wag nyo walain yung spring, wag nyo tanggalin yun para hindi ano, hayaan nyo lang doon pag kayo nagbukas ng head. Pero ngayon, ang gamit natin kasi is racing na, kaya hindi na natin magamit yan. Safety na lang natin to. Para pag sa sunod, magagamit to. Pag bumalik na sa stock. O, diba? Safety lang natin yan. Tatanggalin ko lang to yung mga bearing. Right? So, yan na. Ito na yung ilalagay natin. Wala na siyang ano, yung dito, sa gilid. Anong pangalan nun? Parang sa balance ng ano, cams. Okay. Dito tayo nagkaroon ng ano, problema.
So itong ano na to, itong timing gear na to is hindi siya tugma dito sa kadena. Hindi ko alam kung anong pang ano motor to. Yung timing gear na to na adjustable. 32 lang siya. Ito 34. Yung stock. So pag bumili kayo dapat 34 din yung bilang ng tit, yung ngipin niya. Dahil hindi siya, ayan o. Sinubukan kong ilagay, umaangat o. Ayan o. Ayan o. Ayan, sagad natin O. Ayaw o. Ayan, nakangangaw. O. Di siya sukat, pang ano ata ito, 110. Palpak yung ano. So, yun yung nabili kasi nung may-ari. Hindi pa niya kasi, kabisado kung anong first time pa lang, kaya ganyan talaga. May pagka mistake. So, ang gagawin natin dito, ibalik muna natin ito yung stock, paandarin muna natin siya. So, i-testing natin kung may tukod. So, yan Pag bumili kayo, dapat 34, hindi 32. Ayan Alright. Alright. Update tayo dito sa ginagawa natin Aggressive. Yung filter niya, air filter, ikabit mo daw. Yung air Yata filter niya. pwede. Tingnan mo. Update ka lang yan. Open? Saan para yung Nandyan. Air filter. Ha? timing gear? Ha? Hindi na siguro kahit walang timing gear. Alright. Yan yung load natin. Puro racing. Racing lahat. Check natin kung pwede siya. Ay, wala. Hindi pwede din. Mali. Bakit malit nyo? Mali. Wala rin siyang starter. Kickstart lang. Okay, ayan na. Nagkabit tayo ng racing CDI, racing ignition coil, racing na carb. So ito na yung 59 na binuo natin. So ito wala pa tong wala pa tong racing timing gear. So in advance lang natin konti. So ayan, may delay pa siya sa niya, minor. Kunti lang. Pero aggressive siya, wala siyang So, right. Tapos na yung project natin. Sana nagustuhan nyo to. At salamat sa suporta sa YouTube channel ko. Yan na. So, ito para sa inyo din to mga video para magkaroon kayo ng idea. Hindi na ito tutorial para sa mga magagaling, yung mga baguhan pa lang na gusto matuto. Alright, shout out sa lahat ng mga subscriber ko. Alright, ito yung Wave 125 Alpha. Alright, bye bye. Thank you.